Andito po tayo sa Area 4 kung saan maraming malalaking bunga na, bali size 1. Kaya kailangan ng pitasin, if not, mahihinugan po tayo, so sayang din. Magandang buhay mga ka-farmers! So, andito po tayo sa ating kalamansihan. Ayan. Andito po tayo sa Area 4 kung saan maraming malalaking bunga na, bali size 1. Kaya kailangan ng pitasin, if not, mahihinugan po tayo, so sayang din. Ayan. So, umulan kanina at kung ganitong basa ang ating kalamansi, kailangan may gawin po tayo, isang pamamaraan na aming natutunan sa YouTube na itinuro ng ating mga kapwa kakalamansi farmers. Sila ay mga expert na sa pagkakalamansihan. So, napasyal po kami before sa aking vlog kay Sir Virgilio Bunag. Yan, shout out Sir Virgilio. Salamat sa mga advice po ninyo. At ipapakita ko po mamaya kung anong gagawin natin, yung ating natutunan para hindi po maluto or masira ang kalamansi. Ayan. Kasi po, hindi po tayo pwedeng mamitas actually kapag basa ang kalamansi kasi nga meron siyang sinisikret na oil or acid para maprotektahan ang bunga sa ulan. Kaya kailangan may gawin po tayo para yun nga po at hindi maluto ang ating kalamansi or masira. Ayan, sige po guys, magmimitas pa ako. Ayan, umaambon na ulit. At meron tayong magic kapote. Ayan, sige po guys. Ayan, so makikita po ninyo basang-basa ang ating kalamansi dahil diretso ang ulan. Pero kailangan natin pumitas ngayon. Ayan, yan pa lang po ang aking nakukuha. So, ang daming mga malalaking kalamansi dito. Ayan siya, size 1. Yung iba hinog na kaya may mga bumibili din po sa ating mga dalagihay. Ang tawag dito yung medyo hinog na dalagihay. Ayan ko. Mas gusto daw nila ito dahil makatas. At saka syempre, mas mura ang bigay natin sa mga dalagihay. Ayan. So, sige po mga farmers, mamaya ulit. Pitas mo po muna ako. Ayan, meron sa taas. Ayan, itong mga kalamansi natin ay less than 3 years old. So, baka next year, kailangan na po naming maghagdan. Ayan, sa ngayon, abot na abot ko pa siya. Ayan, sige po mga ka-farmers para mapuno ko na tong timba namin. So, ito po yung linya ko. Isang linya. Wala kaming ma-miss out na linya, row or tudling. So, nandito naman si Mark. Ayan, so by rows po kami. Ayan, dami pa. Ayan, napuno ko na. Malapit na mapuno ang ating timba. A few moments later. So, kailangan po nating hugasan ang ating kalamansi. Ito pong batyang ito, meron ako nilagay na dishwashing liquid. Tapos, panlawan po natin dito. Nang sa gayon, matanggal po yung acid niya. Acid ng kalamansi sa kanyang balat. Dahil yun ang defense mechanism ng kalamansi para maprotektahan ang bunga. Nagsisikret ito ng parang acid na protective layer or liquid sa balat ng kalamansi. So, kung hindi natin to gagawin, maluluto ang balat ng kalamansi. Mapapansin po ninyo, magiging brown na siya pagkatapos lang ng ilang oras or kinabukasan. So, kailangan po natin itong gawin para matanggal yung acid
running water ko para matanggal yung okay na po ito. One hour later. Red bag po nakapack po yan ng tig 10 kilos po yan. Para hindi na po tayo mahirapan bukas. Yan. Bale, total orders po natin bukas ay 310 kilos. So, kompleto na po natin yan mga bags. Yan. Usually po, ang size po ng red bag na to or buriki na tinatawag ay 18 inches by 35 inches at pwedeng lagyan ito ng 28 to 30 kilos. Dahil yung mga customer po namin or mga clients namin, ang requirement po nila, ibabundle sa plastic na tig 10 kilos. Kaya naka-ready na po yan for packing. Ibabundle ko pa po yan bukas ng umaga before delivery.